yung pag-file ng libel case, cyber libel case, dito kay, pangalan nito, kay Barbers, ay deserve niya. Okay? Pero ngayon, tignan natin. Okay? May sinasabi siya na parang duwag daw itong mga tayo, 37 vloggers, you know, and ginagamit lang daw natin. Mamaya basahin ko yung statement niya, no? Ginagamit lang daw yung batas para magtago, magtago kami or iti-take advantage daw yung batas para magtago kami at hindi kami pupunta dyan sa kanilang TRICOM hearing na yan. Kung hindi ka naman kabubububuhan ka jutang ginimis, hindi ba isang matapang na hakbang ang ginagawa? Isama ko na yung sarili ko, well, yung mga palangga ko dyan, although I'm not included sa nag-file ng case, hindi ba isang matapang na hakbang ang ginawa ng mga anti-bangag vloggers? Nakasuhan kang hinayupa ka sa pag-aakusa mo sa amin na kami ay narco and pogo vloggers. Dahil yan ang pakalat niyong fake news eh. Diba? Na kami ay trolls. Pero baka nang ginimes kayo, si Lisa Tanas at si Marcos Bangag ang mayroong trolls. Kahit tignan nyo ang kanilang account ngayon, ang dami ko ng mga in-expose dyan, mga screenshots, na mismo yung nung Presidential Communications Office na yan ang nagpapakalat ng fake news. Yang si Bukangkang na tinanggal nilang undersecretary. Di ba? Meron tayong screenshot na pinersent na allegedly siya ay kumukubra ng 3 to 5 million not dollars, pesos, mga kababayan, na budget para sa kanilang mga bangag vloggers or pro-bangag vloggers. Okay? Siguro binibigyan na ng barya pero malaki pa rin itong mga pro-bangag vloggers, tapos according to our source ay bumubulsa ng 3 to 5 million pesos. Ngayon, ito si Lisa Tanas, di ba, sinabi ko sa inyo, meron din tayong source dyan na may binabayaran siyang firm na 5 million a month. Ang firm na binabayaran ni Lisa Tanas para mag-trolling, magsabi na siya ay mudlo, na hindi siya mudlo, hindi siya butod. So bakit tayo lang ang iniimbestigahan na anti-bangag vloggers? So makikita mo talaga na ang target nila is tayo, right? Trollbuster. Okay, basahin natin to. Okay. So dahil nga doon sa pag-file ng case kagabi, kahapon dyan sa Pilipinas, nila Cathy, I hope makausap natin si mga palangga natin no soon. Excuse me. Ngayon, ang sabi dito ni vloggers, bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Alright? Sabi dito, dahil nga sa pagsampa ng libel case sa Quezon City Prosecutor's Office ng ating mga palaban at matatapang na mga anti-bangag vloggers laban nga dito kay Barbers, siya ay talagang sinasabi niya na bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Mamaya isa-isahin natin yon. Kung natatandaan ninyo, nung December, nagsumulat itong si Barbers sa NBI na imbestigahan, ang sabi niya, na imbestigahan ang narco vloggers na posibleng connected sa mga pogo. Actually, hindi niya lang sinasabing allegedly eh. Marami siyang mga interviews outside sa kanyang parliamentary immunity sa loob ng Congressista, House of Congressman, mga kababayan, na talagang mayroong malisyosong pag-aatake sa amin na kami ay pogo or narco vloggers. Imagine mo, 'di ba? Dahil kasi 'di ba, may lumabas kasi na article, I forgot kung saan galing 'yon, na si Barbers ay inakusahan nung particular I think taga Bukidnon din 'yon yung sumulat na 'yon. Na inakusahan siya at ang kanyang mga pamilya na mga pulboronic diyan sa kanilang lugar. Kaya galit na galit siya ngayon, 'di ba? Kaya nga dapat ikaw ang imbestigahan ng NBI na hunghang ka. 'Di ba? Ikaw diyan ang head ng House Committee on Dangerous Drugs. Pero ayaw mong ipatawag si Cathy Binag patungkol sa accusation niya na si Marcos Jr.
ay isang addictus benedictus at si Lisa Tanas, kidnapper, tsakera, smuggler, ay inabutan siya ng droga o pulburon. Di ba? Ikaw yung head. Pero gusto niyong punteriyan dahil magkakasabwat kayong hinayupak kayo na talagang patahimikin kami. You know why? Mga palangga, alam naman natin, alam nyo naman yan, na kaya kami pinapatawag dyan sa committee na mga huwad committee na yan o TRICOM na yan, kasi nga iko-contempt kami. Diba? Kayo dyan, ako gugurgurin talaga ako dahil, prior to that hearing na yan, si Lisa Tanas at si Robles kasama yan sa kaso ko na merong nagbigay sa atin na na informante, nagugurgurin, na pinagugurgur nila ako. So kaya itong nangyayari sa ating mga palangga, actually slight lang, wala pa to sa nangyayari sa akin. Sa ginagawa nilang, akala nila kasi mapapay, madidrain nila ako physically, mentally, financially. Yun kasi yung target nila. Alam nyo naman, last year, sunod-sunod yung kinaso nila sa akin. 4 cases, lahat yung defamatory. Hinabol nila ako dito, di ba? Civil case yun, mga palangga. Kaya nakapag-file sila dito at ginagastos nila ang kaba ng bayan. At ang isa nga, dismissed with prejudice. At yung isa, yung una, napag-alaman ko, tumawag pa talaga sa kanyang mga amiga, mga kaibigan na, sabi niya, papailan ko ng kaso si Maharlika kasi puponduhan at si Liza Marcos, sila ang magbabayad sa kanyang lawyer's fee. Kaya ngayon, umiikot ang tumbong ng mga buwakan ng inang to, di ba? Na pinaimbestigahan din, ipinapropose nila yan. Isa sa mga cases ko dito, mga kababayan, pinapropose nila, gusto nilang malaman yung finances ko. And I will fight. Okay? Kung sino ang gumagastos daw sa case ko. Yan ang challenge ko sa mga bangag na ito. Okay? Kasi, iniisip nila, okay, ang nasa utak nila, ako ay pinupondohan ng narco o ng polboronic kung sino pa man. Ganon din yung pagbibintang nila dito sa ating mga vloggers dyan, anti-bangag vloggers. Wala silang makikita hanggang sa huling laban na ito, wala silang makikita na ni piso ay nagbigay ang narco o pogo sa akin o dito sa itong mga palangga ko. Dahil ang nakikinabang sa narco at pogo ay si Marcos Jr., si Lisa Tanas, election season pa lang. Yung isa yan sa mga expose ko at eto nga eto sinasabi ko. Mga kababayan, ang pagpapatawag sa atin sa Congress sa aming mga NARC 37 ay talagang para i-contempt kami, para ikulong kami, magkamali man kami ng actually kahit hindi ka magkamali ng iyong pagsagot ay ikukulong ka talaga nila gamit yang panangga nilang contempt. Kaya matatapang yung mga buwaka ng inang yan. Hamunin, yung mga hayop na yan, yung mga kongresista na yan, katulad ni Abante, ni Fernandez, pag wala na kayong immunity, mga hinayupa kayo, di ba? Mga talawan kayo, mga duwag. Tapos ngayon, dahil ginawa ng mga vloggers, anti-bangag vloggers, ang tamang avenue to file a case against you, Barbers, at meron pa, hindi lang si Barbers ang papaila ng case na yan. Tapos ang sinasabi pa niya, karamihan daw sa nagsampa ng kaso ay mga vlogger nga na inimbitahan, yun nga, doon sa pagdinig sa TRICOM, pero hindi dumating o hindi dumalo. Kaya sabi niya, ni Barbers, ginagamit namin, ng mga vloggers, ang korte bilang panangga sa pagpapakalat ng maling impormasyon at paninirang puri. Paano namin ginagamit ang korte at panangga? Yan ang fair square na laban. Kung ikaw najulul ka, na alam mo, sigurado ka na may ebidensya kang jutang genemis ka na kami ay narco, yung sumampa sa'yo na kaso kami ay narco at pogo-funded vloggers, ipakita mo sa korte. Ako hinahamon ko yung amo mo si Bangag at si Lisa Tanas.
Di ba ano ang sinasabi ko? Si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Yan kung hindi totoo ay paninirang puri. Pero bakit takot yung hinayupak na yan na mag-file ng case against me? Which is sinabi nila noong July na makikipag-ugnayan sila sa Amerika. Dahil, deep fake or fake news or fabricated or, manipulated yung video. Bakit hindi sila mag-file ng case? Presidente yan. Yan si Lisa, kung si Cathy Binag nga, hindi nila ma-file-an ng case. Diba? About sa paggagamit nila ng pulburon at sa involved nila dito sa pagsingot and everything, kasi alam nila na may matibay na ebidensya. Kasi once na nag-file ng case against kay Cathy, against sa akin, diba yung video na yan na ipinakita ko sa inyo mga kababayan, although na forensic examine na yan, i-examine uli yan ng korte at doon magkakaalaman kung si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan na yung video na yon ay authentic. Kasi magkakaroon both parties, magkakaroon yan ng pagsusuri at mayroong independent, na magsusuri sa video na yan. Takot na takot. Kasi yan paninirang puri yan. Kung hindi yan totoo. Yung sinasabi ko na si Lisa Tanas, si Lisa Marcos, si Teddy Boy Locsin, ang kanyang asawa, ang DFA, ay naggumawa ng fabricated crime at nagsabwatan para tuluyang makidnap nila ang dalawang bata mula sa Turkey. At nandyan na ngayon sa Pilipinas at hindi nakakausap ang kanilang ina dahil pinakidnap. Diba? Nakipagsabwatan si Lisa Tanas sa tatay ng mga bata dahil according to distressed mother ay magkasabwat sila sa mga illegal na business. Etong sinasabi ko, defamatory ito kung hindi ito totoo. Kaso takot yung mga buwaka ng inang, even yung si Francis Lloyd Chua, takot siya kasi may mga ebidensya na sa loob ng iPad na magkasabwat sila ni Lisa. The reason why nabigyan ng protection si distressed mother sa Belgium. Kaya nga, abangan niyo po, yung busy pa kasi siya eh. So, hindi pa namin ma-release yung video. So, ibig sabihin mga palangga, because we talk about what dito? Fake news, trolls. Okay? Galit na galit itong mga hinayupak na ito, katulad ni Barbers sa amin, kasi sinasabi namin ang katotohanan. Kahit murahin namin ikaw, buha ka ng genemis ka, Barbers, 10 ng pamilya mo na nakikinabang sa pera ng bayan, sa pinapasweldo sa'yo, o kung may mga illegal kang mga transaksyon, buha ka ng ina mo dahil yan ayaw mo marinig, di ba? Karapatan ko yan. Karapatan ko bilang isang tao, yan ang nararamdaman kong puot at galit sa ginagawa mo. Is that libelous? No. Ang mura na buha ka ng ina ay hindi libelous. Dapat kinasuhan na. O, kung si Obama nga walang nagawa. O, nung binulyawan siya ni Pangulong Duterte, ikaw sino kayo? Putang ina ninyo lahat. Ayaw niyong mamura, huwag kayong magtrabaho sa gobyerno or magtrabaho kayo ng tama, gawin niyo ang serbisyo publiko, hindi yung minura kayo, papatawag niyo dyan sa TRICOM niyo, tapos ikukulong niyo mga hinayupa kayo. Kung matapang kayo, lumabas kayo dyan, magsuot tayo ng boxing gloves, kahit babae ako, pitikin ko yung mga itlog nyong mga supot. Alright? Tapos ano sinasabi ni Barbers dito? Okay? Ginagamit ng mga vloggers ang korte para panangga sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ijulul ka. Di ba? Papayag ba ang korte na mga yan magpapagamit? Yung iba dyan, ginagamit, binabayaran ni Lisa Tanas at baka ikaw, may kakilala ka mga judge na pwede mong bayaran and everything. Okay? Tapos sinasabi pa niya, palangga, sabi niya, hindi daw siya nagbanggit ng pangalan sa kanyang mga talumpati at mga panayam. Kaya sabi daw niya, kung nag-react ay maaaring indikasyon ito ng kanilang pagkasangkot. Yun ang sabi niya. Ang sabi pa ni Barbers, okay lang sa akin na punahin ang mga palpak o mali sa aming trabaho. Pero pagmumurahin o babastusin nyo na kami ng walang malinaw na dahilan at deliberate na di kukunin ang aming panig sa issue ng inyong pagbablog, isang ibang usapan na yan. Okay, sagutin natin yan. Okay lang sa'yo na punahin ang mga palpak. Tapos, tangina ninyo,
Ang pinupuna nga namin yung panggigipit ninyo, yung pagkulong nyo kay Colonel Grijaldo, ang pag-contempt nyo dahil sa pagsabi ng Colonel Grijaldo na pulis na nagsisilbi sa bayan na kinausap o kinumbinsi o kinumpluwensyahan siya ni Fernandez at itong ni Abante para magsinungaling sa inyong pag-hearing dyan na idawit ang mga Duterte. So galit kayo mga jutang ginina ninyo, galit kayo? Pambabastos ba yan? Pambabastos ba ang pagmumura? Ang tawag dyan, outburst, emotion, dahil sa inyong kademonyuhan. Dapat nga hindi lang mura. Kung may bitay nga, dapat jetayin kayong lahat sa kahayupan ninyo. Nasasaktan ka sa mura? Lumayas ka diyang hinayupak ka, barbers, diyan sa kinauupuan mo at kumakamal ka at ninanam-nam-nam mo ang pera ng bayan simula pagpasok nyo pa lang sa Congress. Ang paglamon nyo ay pera namin. Kasama ako dyan, kahit sa Amerika ako, pera ng taong bayan.